Nakapunta na sila sa gusaling kung saan nakatira si Dojun, habang sila ay umaakyat ng hagdanan, napatanong si Cho Ye-ji. Manager, ngayong naiisip ko ito, sa tingin ko ay dapat na akong umalis dahil gabi na, habang hinahawakan ni Cho Ye-ji ang kanyang tiyan dahil sa gutom, sumagot naman si Dojun. Malapit na tayo, dahil oras na ng hapunan, dapat ay handa na ang hapunan, nagtaka naman si Cho Ye-ji, nakahanda. Kasama ko ang aking anak na babae sa bahay, wika ni Dojun, gulat na gulat si Cho Ye-ji sa kanyang narinig, ano? Anak. Habang hindi mapinta ang kanyang muka, dahil sa narinig, sinabi naman ni Dojun, panatilihing lihim ang ginawa nating trabaho kanina, sa tingin ng aking anak na babae ako ay normal na public official. Sumagot naman si Cho Ye-ji, yes, sir. Habang nadidismaya dahil may anak na si Dojun, dagdag pa niya, nagpakasal pala siya habang bata pa, okay lang ba talaga namang abala ako ng ganito? Masama ang pakiramdam ko kasi bagong kasal pa sila. Pagbukas ng pinto bumungad agad ang anak na babae ni Dojun, nang babatiin na sana ni Yunhee ang kanyang ama dahil nakabalik na ito galing sa trabaho, ngunit hindi niya natapos ang kanyang sasabihin, dahil nakita niya na may kasamang babae ang kanyang ama, na ikinagulat naman niya ito, pero mas gulat na gulat si Cho Ye-ji sa kanyang nakita at nagtataka ito, napaisip siya, ama, anak. Bakit ang laki ng anak niya? Akala ko 26 na taon pa lang si manager. O siya ba ay isang uri ng superhuman na preschooler? Ama ba ang pangalan ng kanyang alagang hayop pero walang sense yun? Habang naguguluhan at nagtataka si Cho Ye-ji sa sitwasyon na kanyang nakita. Nagtanong naman si Yunhee kung sino ang babaeng kasama ng kanyang ama, habang ito ay naghihinala. Sumagot naman si Dojun habang seryoso sa muka, kasama ko sa trabaho. Nagpakilala naman si Cho Ye-ji habang ito ay kinakabahan. Ako? Manager? Ibig kong sabihin katrabaho ako ni Mr. Dojun? Ayun lang ba? Wika ni Yunhee, habang ito ay nakatingin ng masama at naghihinala kay Cho Ye-ji. Sumagot naman si Cho Ye-ji habang ito ay pinagpapawisan at kinakabahan, oo. Biglang lumingon si Yunhee sa kanyang ama at nagtanong, talaga ba ama? Sinagot naman ito ni Dojun, nagtatrabaho kami sa parehas na departamento, pwede na ba kaming pumasok? Habang ang dalawa ay nag-uusap si Cho Ye-ji naman kinakabahan at nagugutom na. Dahil parang wala naman na mamagitan sa kanila at magkatrabaho lang ito. Pinatuloy na ni Yunhee ang dalawa, sa sobrang linas ng bahay halos ito ay kumikinang-kinang, napamangha si Cho Ye-ji sa nakikita dahil sobrang linas nito. Lumingon naman si Yunhee kay Cho Ye-ji sabay sabing, malapit na kaming maghapunan, kaya mas mabuti kung umalis ka pagkatapos uminom ng tsaa. Pinagpawisan naman sa kaba si Cho Ye-ji sa mga sinasabi ni Yunhee, kaya nagsalita si Dojun, sabi ko pwede siyang kumain dito, pwede ka na bang maghanda ng pagkain? Naikinagalit naman ni Yunhee dahil sa sinabi ng kanyang ama, kaya tumalikod na lang siya, sabay sabing, oo na. Habang ito ay naiinis, napansin ito ni Dojun kaya tinanong ni Dojun si Cho Ye-ji, dumadaan ba siya sa pagdadalaga? Narinig naman ni Yunhee ang sinabi ng kanyang ama, kaya sumigaw ito, hindi, no. Habang galit na galit at naiinis pa din ito, napatingin si Cho Ye-ji kay Yunhee. Napansin nito na malungkot si Yunhee, kaya nalaman ni Cho Ye-ji na ito ay nagtatampo. Samantala naghanda naman si Yunhee ng pagkain na kakainin nila. Sa pagtapos nila kumain, nagpasalamat sila sa pagkain na kinain nila. Kumanga naman si Cho Ye-ji sa galing ni Yunhee magluto at alam niya pa gumawa ng kimchi soup. Sumagot naman si Yunhee na bili niya lang daw iyon. Nagulat si Cho Ye-ji dahil binili lang pala ito ni Yunhee na akala niya ay niluto ito. Kaya nagtanong si Cho Ye-ji sa mga pagkain kinain niya tulad ng daikon side dish, seaweed soup, rolled omelette. Sinagot naman ito ni Yunhee na ang daikon side dish ay nabili niya sa supermarket, ang seaweed soup naman ay sa Sedugi, at ang rolled omelette naman ay sa side dish shop. Wala na lang nasabi si Cho Ye-ji sa kanyang narinig. Napansin ni Yunhee ang dala ni Cho Ye-ji, kaya tinanong niya ito, suitcase ba yan? Tama ka.
Hunter ako, kahit F-rank lang ako, wika ni Cha Ye-ji. Dagdag pa ni Cha Ye-ji, ito ay isang pangkaraniwang uri ngunit, ito ay ginawa ng Schwartz Labs. Nakalimutan ni Cha Ye-ji na dapat pala sekreto iyon, kaya napatakip ito ng bibig. Lumingon ito kay Dojun habang ito ay kinakabahan dahil nadulas siya sa kanyang sinabi. Tumingin ng masama si Dojun kay Cha Ye-ji. Nag-sorry agad si Cha Ye-ji dahil nakalimutan nito ang pinag-usapan nila kanina na dapat isekreto iyon. Nagtaka naman si Yun-hee sa kanyang narinig, isang hunter. Pero, si ama ay isa lamang pangkaraniwang na public official, sinagot naman ito ni Dojun. Ginagawa niya ito bilang sideline. Magkakaproblema siya kapag nalaman ng mga tao, kaya siguraduhing ilihim mo ito. Biglang na-excite si Yun-hee sa kanyang narinig na hunter si Cha Ye-ji kaya nahampas niya ng malakas ang mesa, na ikinagulat naman ni Cha Ye-ji at nang ito ay papalapit biglang hinawakan ni Yun-hee ang kamay ni Cha Ye-ji sabay bangkit. Ang galing talaga, gusto ko rin maging hunter. Sisimulan ko ang National Hunter Academy sa loob ng 3 buwan, wika ni Cha Ye-ji habang ito ay nahihiya. Wala naman espesyal doon, isa lang akong F-rank. Nagsalita naman si Yun-hee, ano ngayon? Hunter ka pa rin, hindi ba ibig sabihin nakapasa ka sa pagsusulit? Sumang-ayon na lang si Cha Ye-ji sa sinabi ni Yun-hee, na-curious si Yun-hee kung anong battle type si Cha Ye-ji kaya tinatanong niya ito, melee, long range, o isang mage, isang healer. Dahil ang dalawa ay nag-enjoy sa pinag-uusapan nila nakalimutan na nila na nandoon si Dojun kaya ito ay napabuntong hininga. Gayunpaman sa pagkukwentuhan ng dalawa hindi na nila namalayan ang oras na masyadong napalang gabi. Kaya hinatid na ng dalawa si Cha Ye-ji sa labas ng gusali, paumanhin sa pananatili ng matagal. Manager, ibig kong sabihin, Mr. Dojun, uuwi na ako. Nagsalita naman si Yun-hee habang ito ay nakangiti. Ate, sobrang saya ko dahil nakausap kita. Ako din, wika ni Cha Ye-ji. Dagdag pa nito, pupunta ako ulit sa susunod habang ito ay nakangiti at kumakaway. Ngumiti na lang si Yun-hee sabay sabing, hindi mo na kailangan. Nagulat naman si Cha Ye-ji sa sinasabi ni Yun-hee kaya ito ay nagtanong. Bakit? Dahil hindi ko kayang baguhin ang hindi ko gusto. Wika ni Yun-hee habang nakangiti, sumang-ayon na lang si Cha Ye-ji habang nadidismaya. Kinausap naman ni Dojun si Yun-hee, bumalik ka muna sa loob Yun-hee, ihahatid ko siya sa subway station, na ikinasaya naman ni Cha Ye-ji dahil ihahatid siya, pero ikinagalit naman ni Yun-hee, sige ama, bumalik ka ng mabilis. Sa sobrang gabi na halos sila na lang ang taong naglalakad, habang naglalakad ang dalawa napatanong si Cha Ye-ji kay Dojun, hindi mo tunay na anak si Yun-hee, hindi ba? Nagulat naman si Dojun sa narinig nito at tinanong, anong sinasabi mo? Habang nagtataka kung paano niya ito nalaman, sinagot naman ito ni Cha Ye-ji. Hindi magkatugma ang iyong mga edad, ikaw ay 26 at siya ay 17. Hindi ka din nagsusuot ng wedding ring o wala din family pictures sa bahay mo. Nagulat si Dojun sa narinig nito at kung paano nalaman ni Cha Ye-ji, dagdag pa ni Cha Ye-ji, hindi lang yan, Seol ang apelyido ni Yun-hee na ang ibig sabihin ay hindi mo siya biological na anak at hindi ka din kasal manager. Hindi mapakaniwala si Dojun sa kanyang naririnig wika nito, medyo matalas ka sa mga kakaibang sitwasyon, tinanong ni Cha Ye-ji kung ano ang relasyon niya kay Yun-hee, dagdag pa nito, hindi naman delikado diba? Habang kinuha niya ang cellphone at nagbabalak tumawag ng pulis, kung ganon. Pamangkin ko siya dahil sa ilang pagkakataon, hindi siya kayang alagaan ng kuya ko sa ngayon. Biglang nalungkot si Cha Ye-ji sa narinig nito, kaya ito ay nagsorry dahil sa mga tinanong niya. Kung sakali, pwede mo bang ilihim ito sa iba sa trabaho? Wika ni Dojun, nag-oo naman agad si Cha Ye-ji. Nang nahatid na ni Dojun si Cha Ye-ji sa station, nagsalita ito, hanggang dito na lang ang kaya ko. Nagpasalamat naman si Cha Ye-ji at sinabihang mag-ingat si Dojun sa pag-uwi nito, habang palakad paalis si Dojun. Nagtaka ito at tinanong ang sarili, teka, ang apelyido ba ng kapatid niya ay Seol? Kaya ito ay lalong nagtaka,
Napaisip ito bahala na uuwi na lang ako, habang ito ay kumakaway kay Dojun. Samantala nag-umaga na at naghahanda ng pumasok ng trabaho si Dojun. Sa pagpasok ni Dojun sa trabaho pinasa niya na ang report niya tungkol sa F-Ranked Exploration Portal. Nagulat naman ang kanyang boss at mga kasama nito sa trabaho sa nakita nila sa report na patanong ang kanyang boss, "Ginawa mo lahat ng ito sa isang araw?" Sumagot naman si Dojun, "May problema ba?" "Hindi, wala naman." Wika ng boss, dagdag pa niya, "Natapos ito ng perpekto? Ginawa mo ba ito ng mag-isa?" Ang pagkuha ng ganito kalaking data ay karaniwang tatagal ng ilang buwan. Habang ito ay nagtataka, napatingin ito kay Kwon Hyuk-soo at tinatanong kung tinulungan niya ba si Dojun. Sumagot naman si Kwon Hyuk-soo, "Syempre hindi." Nagulat din ako nung nalaman ko. Ngumiti at nag-thumbs up si Kwon Hyuk-soo at sabay sabing, "Magaling ang iyong ginawa Dojun. Mukhang kailangan ko pang pagbutihin." Yumuko naman si Dojun at nagpasalamat sa kanyang senior. Hindi na malaya ni Dojun na nasa likod pala niya si Cho Ye-ji. Sabi nito, "Wow, hindi ko alam na magaling ka sa trabaho mo, manager." Napansin ni boss na dumating si Cho Ye-ji. Masaya naman itong tinanong, "Kailan ka dumating?" Pero hindi ito pinansin, nagtanong naman si Dojun kay Cho Ye-ji, "Bakit ka nandito?" "Hindi mo na kailangang pumasok ngayon," sumagot naman si Cho Ye-ji. "Uminto lang ako at pumunta dito," habang si Dojun ay umupo sa upuan nagsalita ito. "Ikaw bahala, pareho pa din naman ang ibabayad sa'yo." Natawa na lang si Cho Ye-ji sa sinabi ni Dojun. Biglang may inabot na papel si Cho Ye-ji kay Dojun. Napinagtaka naman ito at tinanong kung anong itong papel na ibinigay sa kanya. Nakita ito ni Kwon Hyuk-soo kaya ito ay pinaliwanag niya. Ito ang schedule ng pagsusulit sa pagsusuri ng rating ng hunter. Ngayong mayroon kang hunter na pinangangasiwaan mo, kailangan mong malaman ito. Ang hunter rating evaluation ay bawat hunter ay kinakailangang kumuha ng hunter rating evaluation test isang beses sa isang taon. Depende sa iyong marka, ang iyong rating ay maaaring tumaas o bumaba, na kung bakit ang araw na kumuha sila ng pagsusulit ay lubos na mahalaga para sa mga hunters, parang system lang, kung saan nila tinutukoy ang halaga mo. Wika ni Dojun. May mga daan-daang guild sa South Korea lamang, naglalaban-laban ang mga guild upang subukang mag-recruit ng mga mas mataas na ranggo na hunters. Kaya naman ito ang panahon kung kailan ang hindi mabilang na mga hunters ay lumipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa, kaya ang araw ng pagsusulit sa pagsusuri ng rating ay tinatawag ding araw ng pagbubukas ng transfer market. Ito ang araw na pinakanababahala si boss. Nagulat naman si Dojun sa binulong ni Kwon Hyuk-soo, dahil kung ang isang contract hunter ay makakakuha ng isang mas mataas na rating at pagkatapos ay sila ay aalis para sa isa pang guild, bigkas ni Dojun. Sumang-ayon si Kwon Hyuk-soo sa sinasabi ni Dojun sabay sabing, "Kaya mas mabuti sana kung average score ang makuha ni Miss Cho Ye-ji para maipagpatuloy natin ang pagtatrabaho sa kanya." Tignan natin ang naka-schedule kay Miss Cho Ye-ji. Kukuha siya ng kanyang pagsusulit sa isang linggo. Ito ang kanyang magiging una. Tumingin si Dojun kay Cho Ye-ji at tinanong, "Nagpaplano ka rin bang mag-transfer kung mas mataas ang rating mo?" Tinanggi naman ito ni Cho Ye-ji. Wika nito, "Hindi, gusto ko talagang makapag-renew ng kontrata." Sumagot naman si Dojun, "Hindi yun isang bagay na dapat mapagpasyahan ko para sa iyo." Habang nakangitint nakikinig si Cho Ye-ji, dagdag pa ni Dojun, "Kung gayon paman, mas magandang ideya na itaas ang iyong ranggo bago ang pagsusuri. Sa ganoong paraan, mas magiging madali para sa akin ang pag-e-explore ng portal, hindi lang iyon, ngunit tataas din ang iyong taunang sweldo. Palaging din naman akong magiging F-rank," bigkas ni Cho Ye-ji. Narinig ito ni Dojun kaya ito ay napatigil sa sinasabi niya, kaya bigla siyang napatingin kay Cho Ye-ji. "Ako ay isinumpa na hindi kailanman makagamit ng mana," wika ni Cho Ye-ji habang ito ay nalulungkot. Ang hunter's rating evaluation ay napagpasyahan sa pamamagitan ng antas ng isang hunter, stat at karaniwang karanasan sa pakikipaglaban. Lahat ng iyon ay susumian at matukoy ang ranggo ng isang hunters. Gayunpaman ang pinakamahalagang salik ay ang dami ng mana na mayroon ang isang tao at sa mga mana stone,
nagagawa ng mga hunters na mapataas ang kanilang pangangatawan. Ito ay tinatawag na mana injection, ngunit para kay Cha Ye-ji, ang isang bagay na tulad nito ay magiging walang silbi. Napaisip naman si Do-jun, kung ang kanyang katawan ay hindi maaaring maglaman ng mana, kung gayon ang pagtaas ng kanyang antas at rating ay imposible. Gayunpaman, hindi natin malalaman hanggat hindi mo sinusubukan, wika ni Do-jun. Kilala ko sa sarili ko, pinanganak ako maging F-rank hunter, habang nakabusangot ang mukha ni Cha Ye-ji. Mukhang ako lang ang magtatrabaho na may F-ranked assignment, wika ni Do-jun. Narinig naman ito ni Cha Ye-ji. Dagdag pa ni Do-jun, dahil ikaw lang ang hunter na naatasan kong alagaan, matutukoy sa iyong rating ang rating ng mga portal na magagawa ko. Nagsalita naman si Cha Ye-ji habang ito ay nalulungkot. Ngunit kung makakuha ka ng isa pang hunter, mas marami kang magagawa. Sumagot naman si Do-jun, totoo yun. Kung gayon marahil ay dapat kong gawin yun upang makagawa ako ng anunsyo na naghahanap ako ng isang hunter. Wala na lang nasabi si Cha Ye-ji sa narinig niya. Subalit biglang namula ang muka ni Cha Ye-ji dahil sa sinabi ni Do-jun. Miss Ye-ji, ikaw lang ang hunter ko, samantala niyaya ni Do-jun na sumama si Cha Ye-ji sa hunter training room. Namangha naman si Cha Ye-ji sa nakita niya, dahil sa laki nito at may iba't ibang uri ng armor at armas dito, isang spasyo na ginamit namin para sa aming mga nakaraang opisina. Ni-renovate namin ito para sa mga layunin ng pagsasanay. Ito talaga ang unang beses na pumasok ako dito, bigkas ni Do-jun. Lumapit si Do-jun sa pader at sinabing, ang mga materyales na ginamit ay ibinigay ng Hunter Bureau, kaya ito ay sumisipsip ng karamihan sa mga pinsalang natanggap. Maiba tayo anong rason kung bakit wala kang mana, bigkas ni Do-jun. Dagdag pa nito, sinubukan mo na ba ang body strengthening? Oo, gayunpaman, tulad ng alam mo, hindi ako makakakuha ng mana nang hindi naabot ang third phase ng scholarship swordsmanship, bigkas ni Cha Ye-ji. Ito ang pinakamasama. Habang ito ay naiiyak, nagtanong naman si Do-jun, pwede mo bang ipakita sa akin? Saglit lang, kadalasan ay nagdadala ako ng mga notes na isinulat ko dito, sabi ni Cha Ye-ji, habang ito ay hinahanap sa kanyang bag, at nang nakita niya na ang notebook inabot niya agad ito kay Do-jun. Pagbukas ni Do-jun ng notebooks napasabi ito, marami kang naisulat na notes, totoo yun. Pero hindi ko talaga maintindihan lahat, bigkas ni Cha Ye-ji. Ang mga sulat na nakasaad dito ay, may tinatawag na tatlong entity. Ang universe ay binubuo ng tatlong entity, ito ay ang langit, lupa, at tao, dahil ang lahat sa loob ng universe ay nagsisimula sa tatlong entity na ito. Habang ito ay binabasa ni Do-jun, nagsalita naman si Cha Ye-ji, sa likod ay gumuhit ako ng ilang mga ilustrasyon ng mga galaw ng skill. Sa pagtingin ni Do-jun sa likod ng notebook, nakita niya ang drawing ni Cha Ye-ji at kung paano niya ginawa ang kanyang skill. Nagsorry naman si Cha Ye-ji dahil hindi gaanong kaganda ang kanyang drawing. Nagsalita naman si Do-jun, hindi ako sigurado, ngunit ito ay mukhang katulad sa 3 entities sword arts. 3 entities sword arts, hindi scholar swordsmanship? Tanong ni Cha Ye-ji. Sinagot naman ni Do-jun ito, ang scholarship swordsmanship ay nagsimula sa 3 entities sword arts. Jin So-won ang sword saint, isa siyang maharlikang iskolar na biglang lumitaw na parang dumaan na kometa, nanalo ng bimo, laban sa kasalukuyang pinakamalakas na mandirigma sa ilalim ng langit pagkatapos ay nawala ng walang bakas. Ang bimo ay isang tunggalian hanggang kamatayan at ang pinakamalakas na mandirigma sa ilalim ng langit ay isang titulong ibinigay sa pinakamalakas na mandirigma sa Murem World. Nagawa niyang muling bigyang kahulugan ang kasalukuyang pag-unawa sa tatlong entity na sword arts at, naging matalino sa mga matatalino. Tinawag niya ang sword form na scholar swordsmanship at sinabi sa alamat na ipinaubaya niya ang sword arts na iyon sa warrior na natalo niya bago siya mawala. Nung nalaman ni Do-jun na isang alamat pala ang skill ni Cha Ye-ji, kaya ito ay napabuntong hininga habang nakangiti, lumapit ito kay Cha Ye-ji at tinawag niya ito. Sumagot naman si Cha Ye-ji, ano iyon, manager? Biglang hinawakan ni Do-jun ang dalawang balikat ni Cha Ye-ji, at nagkalapit ang kanilang muka. Walang ibang taong nakasing swerte mo, bigkas ni Do-jun,
habang si Cha Ye-ji ay gulat at naguguluhan sa ginawa ni Do-jun, at napatanong, ano? Habang namumula ang kanyang pisngi.